Ano-ano nga ba ang mga bagay na aking natutunan bilang isang content creator? May iba't ibang bagay talaga tayong natutunan bilang isang content creator. Kaya sa video na ito ay ating isa-isahin kung ano ang mga bagay ang aking natutunan. Pero ito ay pag-usapan natin habang nagluluto ako nitong dalawang putahing ulam namin, which is itong pritong bangus at sinabawang isda na may malunggay. Ang una ko munang iluluto ay itong sinabawang isda. May isang tali na rin ako ng malunggay at eto naman ang isda na ating sasabawan. Ayan nga at nilagyan ko na ng asin. Balik na tayo doon sa ating story time habang iniluluto ko itong sinabawang isda. Unang-una talaga sa pagiging content creator ay huwag tayo magmamadali na umangat agad. Take your time. Ang pagiging isang content creator ay hindi ito isang karera na kailangan mong mauna sa larangan ng laro na iyong sinalihan. Ito ay nangangailangan ng mahabang pasensya, pagtitiis at pagtsatsaga. Lalo na sa mga content na ating gagawin. Kailangan mo itong pag-isipan, pagnilay-nilayan at higit sa lahat mahalin mo ang bawat content na iyong ginagawa. At mahalin mo rin ang mga taong nakasuporta sa iyo, kamag-anak man o hindi, o bago mo lang kakilala dito sa social media. Magawa tayo ng content na sa tingin natin ikakasiya ng ating mga viewers. Kahit 10 lang yung mga nanonood sa ating mga video, okay lang yan. At least may 10 tao na ang naniniwala sa'yo at maniniwala pa sa kakayahan mo. Sa puntong ito guys, luto na ang sinabawang isda. Natutuwa talaga ang aking puso pag may malunggay akong nakikita sa alinman sa mga iniluluto kong ulam. Tulad nga ng sinasabi ko, fab ko tong malunggay na isahog sa mga ulam. Ang sunod na nga natin na iluto ay itong bangus. Nilagyan ko na siya ng mga pangpalasa at imarinate lang natin bago iprito. Go back ulit sa ating story time. Kapag nakagawa na tayo ng content na nagustuhan ng ating viewers, yung mga viewers na yun ang gagawa na ng way para ikaw ay subaybayan dito sa social media. Kahit nga sa ang platforms pa man, YouTube man yan o TikTok, andun pa rin sila para ikaw ay suportahan. Nagpainit na pala ako ng mantika at ito nga, uumpisahan ko ng magprito. Sa pagpiprito din talaga ng isda o kahit ano pa man ang iyong iprito ay kailangan mo din bantayan para achieve ang gusto mong crispiness. Sa mga oras na to guys, malapit na tayong matapos magluto. At makakamit na natin ang ating minimithi, char, which is makakain na nga tayo at kanina pa gutom ang mga kasamahan ko. Hanggang dito na lang muna ang ating story time. Sana ay napulutan nyo ito ng aral at nakakuha kayo ng inspiration. Laban lang talaga para sa ating mga pangarap. See you!